Maapela ang ilang riders group na payagan ang mga nakamotorsiklo na makishare sa EDSA bike lane. Hindi ganun karami ang mga nagbabike kumpara sa ibang sasakyan. Masasabi natin na parang sayang yung espasyo. Halos walang gumagamit ng mga biker, samantalang ito mga motorista nagsisiksikan. Pero kapag wala naman na siklista na pwede ito maging shared lane with the other vehicles, No! No. What's up mga talong at melong na naman nagbi-video. Alam ko na medyo late na ako sa balitang to para mag-react, pero sabi nga 'di ba? It's better to be late than never. Kaya mag-react tayo sa balitang to. Hindi ako papayag sa shared lanes ng bike lanes at ng mga motor. Disiplina muna. Okay, i-explain ko ng mas maayos ha. Kalmado, kalma. Kalma. Alam naman nating lahat na dito sa Pilipinas, ang urban planning ay sobrang pangit. Sobrang pangit. Alam nyo ba na dito lang ako sa Pilipinas nakakita ng overpass? Overpass para sa pedestrian? Wala namang ganun sa States eh. Wala rin akong nakitang ganun sa Australia. Bakit? Pagdating sa urban planning, ang priority dapat ay ang pedestrian. Pedestrian. Uulitin ko lang ha. Pedestrian. Dito sa Pilipinas, ang priority, pribadong sasakyan. Buwaka, kalmado. Kalma. Bakit ko binanggit yon? Eh kasi, kung magkakaroon ng shared lanes, para mo na lang ding tinanggal yung bike lane. Wala nang makakapag-bike dyan. Traffic talaga sa EDSA. Wala na kayong magagawa. Hindi solusyon ang pagtanggal ng bike lane para sa traffic. Pag dumaan ka ng EDSA, nakamotor ka man o nakakotse ka, traffic dyan. At pag tinanggal nyo yung bike lanes, para nyo na rin sinabi, natanggalin nyo na lang din yung footbridge at yung ano, kasi wala namang gumagamit yan eh. Wala namang disiplinadong tao eh. Wala namang gumagamit ng mga footbridge eh. Lahat naman ng tao tumatawid sa kalsada eh. Tanggalin nyo na lang din yun. Nagpapasalamat nga ako na kahit pangit ang urban planning ng Pinas, eh at least sinusolusyonan ng gobyerno ang pagkawala ng priority pagdating sa pedestrians, di ba? At least nagtayo silang footbridge para lang masabi na merong tawiran ang mga tao at magiging safe tayong lahat. Ngayon, safety na ang usapan. Ang gusto nyo shared lanes? Average cyclist 20 ang takbo. Average motorist 60 ang takbo. Imagine pagsasabayin nyo yung dalawang yun sa isang bike lane na hindi naman pwedeng magtabi, hindi naman pwedeng mag-overtake. Every time na mag-overtake ka sa bike lane, kailangan mong lumabas ng bike lane. Tapos pagsasabayin nyo yung motor sa bisikleta, Kasi wala namang gumagamit eh. Sobrang konti lang yung nagbabike eh. kung yun lang din yung dahilan nyo, Tanggalin nyo na yung kalsada sa ganitong lugar kasi wala namang gumagamit eh. Huwag nyo na papunta yung mga tao dyan. parang ganun lang din yun eh. At tanggalin nyo na yung eskinita dyan. Wala namang gumagamit eh. Benta nyo na lang yung lupa na isang pahaba. May magtatayo ng bahay dyan. It defeats the purpose of having a bike lane. Never agree to shared lanes para sa motor at bike. Magkaibang sistema yan. Iba ang sasakyang may motor sa sasakyan na ang motor mo yung tao. Alam ko maraming matitrigger ng mga nagmomotor dito. Well, mahilig din naman ako sa motor. Wala pa lang akong pambili. Pero kahit magkamotor ako, hindi ko kasi nai-imagine yung sarili ko na magmomotor pa rin ako araw-araw. Mas pipiliin ko pa rin magbike. Pero kasi, kung ang dahilan nyo ay traffic sa EDSA at kailangan magkaroon ng shared lanes, kahit tanggalin nyo yung bike lane, traffic pa rin dyan. Hindi yun ang solusyon. Urban planners ng government, anong nangyayari? Kaya madaming taong nagsasalita ngayon at nagdudunong-dunungan. Kasi wala tayong maayos na urban planning eh. Wala naman nagre-reklamo sa ibang bansa regarding sa mga ano nila, di ba? Hindi ko sinasabing sa kapwa third world country natin ha, dahil malala din naman ang traffic sa ibang bansa. Dapat nga prinopromote natin yung pagbabike eh. Kasi it's a healthy activity. Ayaw natin na magkaroon tayo ng unhealthy humanity sa ating society. Dapat
Prinopromote din natin ang pedestrians dahil walking is more healthy. Pero paano nga ba natin masusolusyonan yung traffic sa EDSA? Paano? Ito yung opinion ko regarding sa traffic dyan sa EDSA, kung bakit talaga nagta-traffic dyan. Paalala lang baka sabihin nyo rin kasi, Isa lang din akong siklista kaya ayoko ng shared lanes. Nagdudulong-dulungan lang ako. Naggagaling-galingan. paalala ko lang, hindi lang naman ako isang siklista. Baka pwede ko namang sabihin kasi na isa akong professional na arkitekto. Baka lang, okay? Siguro naman nasa tamang oras ako ngayon para ipagmalaki na yung inaral ko magagamit natin para sa video na to, di ba? Balik tayo sa topic. Bakit nga ba nagta-traffic dyan sa EDSA? Alam nyo kung bakit? Traffic na dyan sa EDSA dahil sa sobrang daming commercial buildings, office buildings, at iba't ibang structure na nakapalibot sa EDSA. Magkabilang dulo, gilid ng EDSA, sobrang dami na. Well, wala namang mali dun. Walang mali sa pagtayo dahil development yan Kumbaga mangyayari yan. Ang mali, walang sumusunod sa building code. Ito yung isang dahilan kung bakit ayoko nang mag-arkitekto nung kolehiyo pa lang ako Kasi yung nakikita mo sa syudad, Manila is the capital of the Philippines, tapos ang makikita mong arkitektura ganito. Sa totoo lang real talk lang I'm sorry sa mga kapwa architects dyan. Pero college pa lang, nawawalan na talaga ako ng gana mag-aral nun. Isipin nyo naman, paano naman naging cause ng traffic yung mga buildings? Okay, ganito yan. For example, nandito tayo sa isang subdivision. Sumasakop ka ng isang street. Kapag nagpatayo ka ng bahay, based sa building code, may building height limit yan. At meron niyang limit sa kapasidad na pwede mong itira sa isang bahay o sa isang lote. Imagine kung walang limit at walang sumunod. Nagpatayo ka ng mataas na bahay tapos 10 pamilya kayo dun sa iisang lote na yun. Imagine, more than half na ng street yung magiging accessibility ng pamilya nyo sa iisang lote pa lang. Congested na kagad. So papasok kayo lahat ng trabaho, traffic na dun sa street na yun kasi lahat kayo lalabas dun tapos uuwi kayo sabay-sabay dun. Ganun yung nangyayari sa EDSA. Walang nasunod na build... Di ko naman masabing walang masunod, grabe naman. Pero kasi, karamihan, di ba? Buksan nyo lang yung mata nyo kahit naman siguro hindi kayo professional, makikita nyo naman Mapapatanong ka, tama lang ba yung pagtatayo nito? Biro mo, sa isang lote, may building, tas wala man lang kalupaan, walang setback, dikit-dikit, naka-firewall, lahat. Ano yun? Di ba kayo nagtataka dun? Mali yun! Pero, lahat napipirmahan yung building permit para maitayo. Wala. Basta may pang under the table ka, shit. Parang nakakatakot siyang sabihin, no? Wala naman akong na-witness first hand na may naga-under the table. Pero yun yung bali-balita sa galawan ng natin Basta may pambayad ka, maitatayo ko yan. Yan nga yung isang malaking issue dun sa Luneta Park di ba? Biro mo, pag tinignan mo yung statwa ni Rizal, may makikita kang building sa likod na pagkataas-taas. Ano yun? Pilipinas. Okay, nandyan napayagan na. Kailangan natin ngayong solusyonan yung pagkakamali nung una. Ito yung pinakamahirap na problema na hinaharap natin ngayon. At sinasabi ko sa inyo mga nagmomotor, hindi solusyon ng pagkawala ng traffic yung pag-shared ng bike lanes. Hindi. Kahit tanggalin nyo yung bike lanes, kahit magkaroon ng motorcycle lane sa gilid ng bike lane at bawal ang kotse doon, hindi masusolusyonan ang traffic dyan. Maniwala kayo sa akin. Sa tingin ko, anong solusyon para sa traffic sa EDSA? Magdagdag kayo ng park. Magdagdag kayo ng establishmento o kahit anumang naiisip nyo na magiging priority ang pedestrian. Kasi once na pumunta ka ng EDSA, Puro kotse dyan. EDSA yan pero isipin nyo kung yung isang lugar ang priority pedestrian tapos puro tourist spot na kung saan hindi mo kinakailangan ng kotse para pumunta doon. Kailangan mo maglakad. Bawas yung kotse, bawas ang pribadong sasakyan, bawas ang motor, mas dadami pa nagbabike. Diba nga ginagawa na to sa ibang bansa Yung highway, ginawa nilang buong parke. Nasolusyonan yung traffic. Hindi ko sinasabing 100% ito yung mangyayari kapag ginawa natin yung sinabi kong solusyon. Suggestion ko lang naman at opinion ko lang naman. Wala naman tayong masasabing 100% ito na yung pwedeng maging solusyon sa problemang yan di ba? At ito pa,
Alam naman nating lahat na ang isa pa sa pinakamahirap na problema ng Pilipinas ay disiplina. Tapos gusto nyo ng shared lanes. So pag shinare nyo yan sa motor, hindi na yan magiging shared lanes. Hindi na nga masolusyonan yung disiplina ng mga Pinoy eh. O sige, bigyan nyo ng pass yan na dumaan ng motor sa bike lane. Wala ka nang makikitang bike dyan dahil walang disiplina ang Pilipino. Walang disiplina ang Pilipino dahil ang tingin nila sa Pinas ay sobrang baba. Ang tingin nila sa Pinas ay sobrang baba dahil walang maayos na pamamahala. Walang maayos na urban plano. Diyos ko. Lahat ng maayos nagka-cater sa mayayaman. Imagine nyo shared lanes na yan. Eh di lahat ng motor dyan nadadaan. Eh di traffic na ulit dyan. Tanggapin nyo na, sobrang daming kotse, sobrang daming nagmomotor. Kahit nga magkaroon kayo ng motorcycle lane, katulad ng sabi ko kanina. Eh di lahat ng nagmomotor, magkukumpul-kumpul doon, traffic ulit yun. Ganon pa din. Ito pa ang daming hindi sumasang-ayon sa bus lane. Bakit? Ang priority natin is dapat yung public transportation. Ang pagkakaroon ng sariling sasakyan or private vehicle such as a motorcycle and a car or an SUV or kahit anong klaseng sasakyan pa yan, pribilehiyo nyo lang yan. Okay? Ang priority dapat sa kalsada ay public transportation, pedestrians. Priority dapat sa kalsada ay ang humanity, hindi ang technology. Ang pinaka-kinaka-bad trip ko lang talaga pagdating sa natapos kong kurso. Share ko lang, out of the topic na regarding sa bike lanes. Pero medyo kumo-connect kasi siya kasi yun nga, sa pagiging isang arkitekto, eh dadaanan nyo rin yung pagdating dun sa urban planning eh. Pagdating sa mga pag-design ng streets, ano ba yung part ng mga streets, pinag-aaralan namin yan eh. Tapos ang pinakamalaking pinag-aaralan namin dyan eh yung pag-compute ng lote. Hindi yung pag-compute ng lote mismo Kumbaga, kino-compute kasi yun kung ano lang yung maximum building space na pwede mong itayo sa in a particular lot. Pero mo, nag-review pa kami. Hirap-hirap i-solve niyan. Sinasabi ko sa inyo. May mga TOSL, may mga GFA. Ang dami. Sige, para mag-gets nyo lang din. With regards to our building code, sa isang lote, dapat may matitirang lupa dyan na hindi mo pwedeng lagyan ng pavement. Hindi mo pwedeng gawing concrete. Dapat may matitira kang lupa. Hindi pwedeng sakupin yung buong lupa ng building lang. Kailangan may setback ka. Ano yung setback? Dapat naka-atras ka simula dun sa starting line ng sidewalk, paatras ng lote mo. Dapat may setback ka. At hindi lang yun sa harap gilid pati likod, dapat may setback yan. May minimum setback yan. At hindi lang siya basta ganun sinusunod kasi there will be times na ito nga yung minimum setback pero hindi yun yung masusunod kasi sobrang laki ng lote mo. Eh, meron din tayong sinusunod na percentage kung gano'n lang kalaki yung pwedeng building footprint na itayo mo sa isang lote. So, kung yun yung mas... ito nga yung tawag namin. Kung yun yung mas stringent, yun yung di ko alam kung bakit may term pa na gano'n. Basta, ang pagkakaintindi ko nung nag-review kami bago mag-board exam kung ano yung mas maliit dahil siya yung mas naglilimit, yun yung masusunod. Yun yung nakaka-bad trip dito sa Pilipinas, hindi siya nasusunod. Di natin alam may long-term effect siya Matagal na panahon na nung naplano yung EDSA, di ba? Ngayon, develop na siya. Tayo yung nakakaramdam nung consequence. Generation natin. Kung magkakamali tayo today, ang makakaranas niyan yung magiging anak na natin, magiging apo na natin. Tapos dito sa Pilipinas, ang hirap na niyang itama. Applicable naman sa lahat. Kapag sinimulan mo ng mali, hindi yan ibig sabihin, may tatama ako naman yan in the future. Hindi. Mas pahirap na siya ng pahirap. Kaya nakakawalang gana mag-arkitekto sa Pilipinas. Yan, dami rin nating arkitekto na nag-iibang bansa na lang Opinion ko lang naman to. You can express your hate sa mga sinasabi ko. Feel free to judge me. Basta ako, I say no to shared bike lanes and motorcycle lanes. Walang disiplina ang Pinoy. Let's promote active lifestyle. Let's promote being a cyclist. Let's promote walking, running. Dapat i-prioritize ang pedestrian sa kalsada. Ibang usapan na yun kung NLEX at SLEX Hindi ka naman siguro tanga kung iisipin mo, di dapat lagyan ng bike lane sa NLEX, SLEX Mahirap kitain yung 1,000 kung hindi po pwede. Dapat po mga 500 medyo mababa pa sa kasi yung 1,000 po pang isang araw na kita na namin yun Nakakatawa yung mga nag-comment na tao na ang taas daw ng penalty kapag lumabag ka sa batas. Anong ibig nyong sabihin? Gusto nyong bumaba yung penalty kasi alam nyo sa sarili nyo na lalabag kayo sa batas?
Takti talaga ng mindset ng Pinoy ang putya. Dapat nga yung mga traffic violations gawin nyo ng 10,000 para lahat sumunod at magkaroon ng disiplina. Takutin nyo na yung Pinoy! Kasi wala nang mabait sa ngayon. Lahat magkakasana lang ng baril tapos putok patay.